din siya kumanta. So parang naging pangarap niya sa akin na maging artista din ako kasi parang nung bata ko po ako, kumakanta ako kahit wala pa akong naaanong words, na yung nasasabi ng maayos, ganun. Start ako kumanta, 3 years old pa lang ako. Kanal 3 years old Kumakanta pa na lang. ako ng mga nursery rhymes. Eh, dumay pa lang Yung nung parents ko, sinali ako sa dance group, may hip-hop, tapos may ballroom. Doon na-hone yung skills ko sa pagsasayaw. Pag magka-karaoke. Ako parang taga-hype lang ako, taga-pili ako ng kanta sa karaoke booth. Give Ako lang, version. libre huwag niyo ako pakantahin. Ganun po, ayoko talaga. Pero parang secretly sa room, o pag mag-isa, nag-record ako na kumakanta. Pero pag pinapakinggan ko, ano ba't ka? Sumasayaw ako with my friend, with my childhood friend. Pink pa ako noon. I was just for fun, not really anything serious. But I've always enjoyed being on the stage or something like that. Nung bata po ako, ang harap ko na talagang maging sikat na artista. Kasi mahilig po manood ng TV before. Pangarap ko rin po maging Miss Universe, maging beauty queen, maging model, flight attendant. So hanggang puno po ako ng pangarap. Pero isa lang yung hindi ko pinangarap talaga, yun ay yung maging idol. Ay, cute lang siya. Ang cute daw ko. Uy! Are your nails pretty? Oh, it's green, it's blue. Ang haba naman ako ko. Mahaba lang talaga yun. Mahaba lang talaga yung Oh, saan yung pen? Pero may ito sa Stacy kasi by age yung roommate. She's my roomie again, I hear. Yeah. Ang ganda mo yun. Taray. First time ko yata na may nag-surprise. Kaya na, never ko na-experience na pag-ganito. Pagpasok namin, nag-usap agad kami. Ah, ang ganda. Sabi namin, before, nung nagsisimula pa lang kami, yung ganitong room, kaso siya for 4 or 3 tao. Hati-hati na kami nun. Apat kami, tapos dalawang single bed. Tapos pinagdikit na lang namin. Pinagdikit na lang namin para pumasok kami lahat. Sobrang sikip, tapos magulo lang gamit. Pero nung nakaluwag-luwag na kami sa buhay, napaaral na namin yung isa't isa, nagaling kami abroad, hinaya na namin yung ganito. Taray, feel na talaga namin nga na. Ngayon lang po kasi concert or after Mahihain ako sobra, pero nung itong sa concert, wala na akong pakialam kung naririnig ako ng kapitbahay ko sa balong. Totoo, ako hindi ako makapractice sa Wala na akong pakialam talaga. Pero sobrang nahihiya ako, pero sabi ko, shucks, kailangan ko talaga. Guys, nasa 20th floor tayo. It's my chance. Guys, puro thirst sa ati Joyo ko na. Kaya ngayon, Si Mika din, puro thirst trap. Nakalag talaga yung TikTok ko. Nag-lag ko. Nakabahan na ako. Ngayong gabi na ang simula ng 3 araw na first solo concert ng BINI. Tonight is the night, ang pinakahihintay na first solo concert ng Nation's girl group na BINI. Malat ka, meron kayo dyan. Hindi ka mga yan. Hindi bla, not pwede mo lang.
One, two, three, four. Tag. 1, 2, 3, 4. Paside na tayo, girl. So, papunta dito. So, Yung concert talaga, it's really our dream. Ito yung talagang pinaghahandaan namin before pa. Like, parang nandito na. Ito na yung kabuuan ng lahat ng pinaghirapan namin. Dito nyo makikita. Paano ka makakaisip ng bagong pakulo sa mga songs na nagawa niyo na before? Yun yung mahirap eh. Paano mo siya bibigyan ng ibang flavor para bago sa mata? Kasi ilang beses na rin kami nag-perform sa mga events. To be honest, napo-pressure na talaga ako kasi 9 days to go na lang ang concert na and talagang hindi ko maiwasan mag-overthink. Kailangan din namin itong push, kailangan namin ipakita yung kung sino talaga kami. Sa rehearsals po, ni-record namin siya everyday kung ano yung natutunan. Parang kasi kami maligo. Ang walang ginamala na nga, iiyak ka na, tapos biglang may advertisement. 9 a.m. to 10 p.m. kami, so sobrang habang time nun. So, video namin kada run para maalala namin and ma-review. Yung progress namin usually, nakikita namin siya each day. Kasi each day ang dami namin tututunan na bago. Hindi kami na-stop sa isang pyesa. Ako ito nga ubos nyo. Naman, gawa mo lang isang lang. dami ko na lang gawin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super happy ko kasi yung mga nakuha po namin dancers, besties po namin sila tawagin. Tinitignan namin sila parang part na rin ng grupo. Ang saya-saya lang namin, ang saya-saya lang ng bonding po. Hindi siya want eh, parang need na talaga siya gawin. At the end of the day, parang for the blues pa rin naman to. And of course, nanonood yung mga parents namin na first time talaga nila. Ako, yung parents ko, yung whole family ko, lilipad talaga sila para mapanood yung first concert namin. So, yeah. Nung unang-unang mga rehearsal, medyo nakakabaliw siya eh. Kasi parang na-overwhelm kami na yung mga prods, yung mga solo pa, ano yung pwedeng gawin. Ito yung mga times na hanggang inaabot kami ng gabi para matapos yung prod. Oh, gusto tagang massage Number na one lang ko wala rin nanda. iniisip, yung pakiramdam ng girls na Nagpat yan. yung magaan yung pakiramdam nila pag niran nila yung buong show. Pero sobrang naiklian po talaga kami sa time namin, Ah, di ba? sa preparation namin. Bayo, Ako parang hindi ko pa ma-imagine yung buong show. Sa simbahan. Parang medyo imposible pa siya eh. Ah, wala rin. Ginawa mo ito na tayo. Basta nakapig na ito. At ang po. It was our first ever solo con with a big crowd. And obviously with higher numbers, higher expectations. So, nakakabata. Sige, yan. Naka-account yan. Ay, I want to pay mo to. Okay, nandito na tayo. Ito yung first ever concert natin. Ganyan, ang dami pinagdaan. Yung mga talk na, mga gano'n. Good job, girls. And noon, sobrang cheesy nun. Hindi namin kaya magsabihan na gano'n. Di ba, ganun Mas feeling ko corny siya before. Kasi hindi pa naman kami sobrang close naman. Ang impression din kasi sa amin, spoon-fed na lahat. But hindi po totoo yan. Kung alam nila talaga yung kinayod talaga namin.
si Joanna Christine Gay Robles, 14 years old. Nakatira po sa Calamba City, Laguna. Hi, I'm Maria Nicolette Vergara, 16 years old, from Tagbilaran City. My name is Mika Alejandra G. Lim, but you can call me Mika. I'm 14 years old. I study in San Pedro Poveda. I'm Sheena May Katakutan. I'm 14 years old. I live at Victor Resort, Santiago City, Isabela, and I study at University of La Salle. Good noon, everyone. My name is Marilyn Perez Recalde. I am 16 years of age. I live in General Trias, Cavite. As natural as possible. May bunot ba? Ready? Ready? Sumalay ka siya ng may breast. Pwede yung The paklas. vision started before 2019. Langan mo nga At the mag-perform time, kung may breast ang plano ka ng ABS-CBN is really to go international red. Gagawa tayo ng isang grupo in the tradition of yung mga sumikat na mga Asian acts like BTS, Blackpink, na talagang will have a rigorous training and discipline and yung ready to be launched into the international arena. Get ready mag-audition sa Star Hunt. Ang Star Hunt, ang objective niya is a audition caravan na pupunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at pupunta sa ibang bansa para makahanap ng mga sasali sa iba't ibang programa ng ABS-CBN. May mga reality show from Showtime, to The Voice, to BTV, to PBB. Dito rin na nagsimula ang Bini. May secret project pa nun, si Direk Loren. At secretly, pumipili na siya doon sa mga auditionees ng Star Hunt. Tawag namin itong code name Project Kayumanggi. So we wanted a Filipina and a Filipino group, ibabalandra yung talent ng Filipinos to sing and dance. Kasi I've always believed, even at the time, ang betahin namin sa management, we are natural singers and dancers. Dapat meron talaga tayong representation. Kita po namin ni Mami yung poster sa Star Hunt. Si Mami, siya yung nagsabi sa akin. Tinanong niya ako, sabi, Nak, gusto mo ba mag-audition sa Araneta? Ayaw nila pumayag kasi nga yung pag-aaral ko, ayaw nilang maistorbo. Pero nung time na may sinend sa akin na art card about sa audition ng Star Hunt, parang sobrang affected ako ngayon na hindi ako pinayagan. Umiyak po talaga ako dun sa terrace namin. Parang may nafe-feel akong iba na parang gusto ko talagang gawin to. Wala po akong balak mag-audition, wala po talaga. Kasi meron akong dance group noon, dalawa kaming babae. Kasi isang girl nag-audition siya sa PBB. Nung in-interview siya, nabanggit na meron daw siyang dance group. So, yung Star Hunt, pinapunta kami. From the top, my friend messaged me saying na may audition. So, yun, nag-print ng papers. Pinassign ko na lang sa mom ko kasi I was 14. Actually, before ko pa siya nalaman, super avid fan ako ng PBB. Wala talaga akong guts na mag-join ng audition before. Parang sinuwa ako, hindi naman ako kumakanta, sumasayaw. Until yung grad audition. Yung kapatid ko, siya na yung nag-audition. Siguro pangatlong audition niya na to. Sinamahan ko siya for moral support na. Sabi na mama, audition ka na din. Sabi ko, ayoko. Sabi niya, sige na, audition ka na, hayaan mo na. Pipila ka lang, May audition sa... Sobrang mahihain ko po. Never ako nag-audition sa mga ganun. Pero nung time na yun talaga, gusto ko mag-audition. Ewan ko ba, inisin ko na lang sila, ihatid mo sa mall. Naga pa po ako nag-audition, hindi sa Albay. So, babiyahe pa ako, magbaban pa ako. Pinyahe pa po namin 8 hours para lang sa audition nila. Sobrang daming tao. Pagdating namin 6 a.m., confident ako ay una ako sa pila. Pagdating ko, napakahaba ng pila. Isang araw kami kasi bawal lang po lumabas pag pumasok ka na ng Aranete. Wala, sarili ko lang talaga dala ko. Wala akong dalang tubig, wala akong anything. Wala. It was like afternoon till 2 a.m. Wala akong enough money. Hindi ako kumain, hindi ako nakabili man lang ng tubig, at hindi ako makaalis ng pila. Mag-isa lang ako. So, ayun, gutom ako. Ay, muntik ko nang i-give up yung audition para lang sa pagkain. Pero nagulat ako kasi parang may bumulong po. Si Lord siguro yun, or Angel, na parang ituloy mo yan. Na-stress ako kasi ang dami na nanonood. Bigla ako pinakanta. Tapos sabi na, mag-audition daw ako sa PBB. Ano bang choice ko? Sila na yung nag-decision para sa akin. So, nag-audition na po ako sa PBB. Ako si Sheena, ang dancerela ng Isabela. Ako po si Gwen, ang beautiful bunso wiki ng Albay. And then, ayun, nakapasok ako ng PBB.
Wala, hindi ako pinalad. Parang months after, pinalimutan and nakasap ko na ako kayo. Hindi talaga to for me. So, nabigyan ako ng Yung star. kasulatan na Tapos tinuwal after na noon, tatlo, inabot no? kami alas 12. Akala ko yun na yun, artista na po ako. Tapos hindi pala, ang daming callbacks. Hindi pa namin alam na P-pop yun, basta pinasayaw ka lang, pinakanta. Nag-uusap pa kami ng ate, para saan ba to? Ganyan, kasi nakakatakot, pinapakanta, baka saan ka pa itapon sa ibang. Saring lang. Siguro pangatlong callback bago dun sa 5 days elimination, yung bootcamp. Hindi naman common yung sing and dance as an act. So it was quite tough to look for people who can do both. We found some, nagkaroon kami ng bootcamp to further trim them down. Mga 200 siguro kami doon. Ano na yung mix na yun, yung mga lalaki babae. Tapos sa 5 days na yun, ano yung tanggalan. Tambak ko. First time ko nakita si Stacy doon. Doon ko nakita si Stacy na pink lahat ng suot. Naka-shorts na pink, damit na pink, nakatakong na pink, sasayaw kami ha. Napansin ko siya nga na bakit nga siya naka-heels sa audition. Medyo weird talaga. Tapos sa likod yun sila sa station. First impression ko talaga kay Joanna, cloud chaser. Joke lang. Ang gulo naman ng batang po. Ang daming energy. Dadala ng camera. Hello po! Ganon talaga siya. Si Ate Colette, akala ko talaga like 14 years old pa lang siya Kung noon. ano siya ngayon, complete opposite ng before. Kasi dati hindi siya nagsasalita, hindi siya umiinig. Sa Bohol, parang mas foreign for us yung Tagalog. Para safe na lang. Hindi na lang ako magsasalita. Look at my ankles. They're not in the same place, but you're gonna open it like that. Sobrang kunyit niya talaga before na Englishera. So, hirap akong kausapin siya. Hindi ako mag-aaksaya ng oras kausapin ka kung mahirapan lang ako. How's your performance? Kamusta? Masaya po. Parang it's now or never. Tambak mo dito na. Kapag hindi mo ginalingan ng kahit isang beses, matatanggal. Nag-practice tayo dun sa gitna. I mean, competitive ako, pero actually, on the third day, umiyak na ako kay mama na parang sinabi ko yung Timaloy, pili na ba tayo? Yung mga ganun kami moments ng audition. May mga folders na ano, parang nandun yung name mo. Pag tinawag ka, hindi mo alam kung pasok ka ba o tanggal ka na. Here in front. Lahat ng tinawag. Isa lang po yung mindset ko nung bootcamp. I will do my best and you do the rest. Na-reject na ako for PBB and ito talaga, gagalingan ko talaga. So yun naman yung parang fighting spirit na gusto ko na ipakita sa kanila. Sa pangatlong araw, pinag-workout kami. Diyos ko Lord, lang ko pinag-blank ba naman kaming biscuit. Lahat ng workout na first time ko na-encounter before. Doon ko lang sabi ko, hindi ko kaya to. Guys, huwag magdilimbang. Mas mahirap. Straight lang. Rubis ka nun sa king kaya ko lang. King to ikay. Ikay. Okay, so far, out of the 50, yung feel has a potential to be Duray ano yung pinaka. Hindi ako matama. Ano? Si Kuya? Trinay kami Hindi, mga ano? in-house. Nang 1 month lang kung kakayanin namin. Na-excite po ako kasi after 14 years, shucks, mag-ano ako. Nahihiya ako! Pangarap ko kasi maging housemate. So parang feeling ko, magiging housemate ako. There were about 11 in the final list. Kailangan pa namin i-solidify. Okay, yung lineup na yun. Nakapagyan ang guitar ng ano. Stacy ko lang. May ano sinasarili sila. Katatapos lang ng PBB, sakto naman in-endorse sa akin si Sheena at saka si Gwen. CEO ba? Hindi pa kami super close noon. Cute. Feeling ko talaga may hint of plastikan pa rin noon. Kasi puro girls kami. Kasi mga grupo-grupo, alam mo yun, mas close ako dito, mas close siya dyan, ganyan. may bagong member. Okay. May ganun pala. Like, pwede pa pala magpasok-pasok, hindi yung from the start.
medyo hindi pa prepared ako mentally. From kulong sa PBB house, tapos paglabas ko, nagulat ako, makukulong ulit ako. Pinanood pa namin siya, nalumabas sa Big Brother. Ang bayo na naka-chair yun. Kasi syempre, galing sa bahay ni Kuya, like, kilala na sila ng tao. Diyan ako. Uy, sis, kanina pa ako nagsasabi. Dito ka, sabi mo dito ka. Dito ako. Ang laki ng face mo. Okay. Kalaban. Hindi pa ata nila alam that time na girl group Si or Machu boy group yung gagawin. Tanong ako ni Coach Mickey na parang, Matsu, sino yung mga gustong makapasok dito? Ang sinabi ko kasi namin, Machu Picchu. Machu Picchu. I didn't notice her at the time. I think she was shooting it. They missed out Nagka-comment Aya yung in one of the Machu Picchu. auditions. And then eventually, when they were looking back at the audition videos, nakita nila si Aya. na-meet ko si Aya for a different project. I think may isang group. Yung mga kasama niya, parang mas mature na girls, ganyan. Nakita ko si Aya na may potential. Sabi ko, ilang taon ka na? Ewan ko, baka na ano lang, ay parang siya yung bata to, ilipat natin sa ano. May isang girl from this project na parang pwede for this. Kailangan visible ka. Yung track na yan. Hi everyone, I'm the new addition to the Star Hand Camp and I hope na makasasya ko ka-ako. Kasi yung iba, nag-bootcamp, and then nag-training na po. Pinasok lang ako, ako yung pinaka-last. Kaya sobrang na-intimidate ko ako kasi We have a beauty queen here, so since she's a beauty queen, she's also you're a reigning. I'm the reigning Mayat na yan. Every morning, after workout, after lunch. may mga inside jokes na sila. Pag nag-joke pa na ako, parang hindi ko. Sorry, sige. Nung una kasi parang di po talaga kami okay. Ay, gano'n na. Sige. Kasi iba-iba kami ng ugali, iba-iba ng pagpapalaki, way ng pagpapalaki. Nakita ko nga si Colin, takot ako sa kanya. Nakakatakot, parang Dukado. parang angry. Pumasok na yung Korean training nila, ganun yung hinahanap namin. Paano rin sila mag-gel with their teammates. Yung mga una talaga, may mga times na hindi talaga nagkakaintindihan. Nakita ko talaga yung hirap nila, yung transition nila from the Filipino coaches into the Korean coaches. Tapos magkaibang sistema eh. Yung kalaatan na yun. Nung time na yun during Korean training, I didn't know what to do na. Parang give up na ako. Hirap na ako mag-adjust. Pero sa Korea naman, doon namin natutunan maging synchronized. Doon nag-start.
We had Korean trainers, very strict sila, very challenging yung kanilang mga program. Isa din yun sa hindi ko makakalimutan yung struggle nila with the diet. Pagod sila, tapos ganito pa yung kakainin nila. Tapos yung pagkain mo lang saba, itlog, ganun lang yung kakainin mo. Test yourself as well. Sa test na kayo pwede pang mag-improve, saan kayo pwede matuto. And whatever happens, kung sino man ang hindi makasama, then, siyempre, we will do something about for her. Yes, don't give up, don't give up. We went through 3 Korean evaluations. Kasi whenever we hear evaluation, okay, may matatandaan. Nakakalungkot siya talaga. Again, I'm happy to do it only with 5 or 7 because I don't see it in you right now. Wala sa inyo nakikita ko na sa puso nyo ito gawin. Kami noon, yung main focus namin is yung nagpo-push. Gusto ko to, ipo-push to. Kahit hindi pa ako sanay sa pagsasayaw, pero gusto ko i-push to. Ikikip ba o hindi? May mga ganun naman talaga. Because of course, meron ka pa rin feeling na baka naman may madagdag siya, may makontribute siya sa group. Si Gwen talaga that time sobrang tahimik lang. Dati nga hindi ko pa sure kung trip niya ba itong ginagawa niya na to eh. Dahil nga sumegway from PBB, no? Tapos biglang bootcamp agad. Ano siya? Napagod. So, nag-quit yan. Hindi ko talaga kinain training, lalo na hindi rin ako sumasayaw. So medyo napanghihinaan din ako ng loob. Ano yung the best for you? Ano yung gusto mo? May selfish talaga na lalabas sa'yo eh. Kahit na sabihin mo, andun ka na sa loob. Kailangan pa din parang ilaban talaga yung pwesto mo. Mahirap din na nirarank din. Tapos after training, bihira pa kami mag-bond noon. Like, kanya-kanya na, kanya-kanyang grupo. I-judge ka talaga. Ganun. Yun yung kasi doon kami nagsimula before, kaya nahati kami sa mga groups. And it's just gonna be a stepping stone. Kasi nung una sabi ko, ayoko ng girl group. Buwan tayo? Buwan na tayo or sa pag-ibig? Yes, umuwi ako. Tapos nag-isip-isip ako, mga realizations. Tapos nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pag nakabalik ako, hindi na talaga ako magka-quit. Kasi ibig sabihin, para sa akin to. Eventually, na-realize niya na ito pala ang gusto niya talaga. Kaya ba nilang i-handle yung mga ganito? Lahat naman yun, ina-assess, hindi lang basta hinanpick, kinuha. As in, nitty-gritty talaga. As in, from mental health, work ethics, attitude, skills, lahat yan. Inisa-isa. Dinaanan nila yung emotional stress na matatanggal sila. They're not sure if they're part of the final group. I'll be honest, ang threshold ko for a girl group is really just 5. Kahabaan ng bootcamp, siyempre, yung dynamics ng grupo, may nag-aaway, magkasunod. Eventually, we ended up with 8 girls. Grabe yung pinagdaanan namin. Hindi po joke yung 1 week na kakabahan ka na sobrang hindi mo alam kung matatanggal ka na ba ngayong araw. Yung day na yun, last evaluation po namin sa Korean training. Kasi ang alam namin, 5 lang talaga. Actually nga, mas wish pa nga namin na 5 na lang. Kasi kawawa naman, isa lang matatanggal kung 7. So, 3 na tanggalin nyo. May announcement sa direct. Through Zoom lang. We'd like you to be able to support each other all throughout the journey. We also would like to announce that this is already the final group. You are a group of 8 already and you will not take out anybody from the Sarah G. And so congratulations to everyone for the hard work. Para kaming nabunutan ng tinik talaga. And at the same time, grateful. Meron ka bang gut feel na wala ka nang matatanggal eh sa kanilang 8? It felt right. And I was happy that Direk Lauren also felt that way. Kahit magulo po siya, nung una, I think it's meant to be na 8 kami. Kasi, and meant to be na iba-iba kami from different places of the Philippines. Kasi, we each have our own uniqueness na we get to bring to the table. So, ito daw ang B eh. BTS, Blackpink. One day, it just came to me na I want to call them B. This 8 talaga, may certain magic sila eh, nung nagsama-sama na sila. Bawat araw mas masaya, bang nakita ka, nawawala ng pangangamba.
dyan kasama sa announcement na yun, hindi muna kayo uwi sa pamilya nyo. The biggest challenge at the time is that Isinailalim na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Enhanced Community Quarantine ang buong bahala sa malalaking pagtaas ng bilang ng ating COVID-19 positive cases. Kasi ano dapat hindi aabot yan. Yun yung isang pinakamabigat na decision. We were deciding if papauwiin ba or ikikip because of the lockdown. song and dance to. Paano ka magtuturo ng song and dance na online? Double whammy tayo nun eh. We were preparing for the possible non-renewal of our franchise. Parang we could survive that. But we never planned for a global pandemic. Pag pinauwi natin sila, hindi natin alam kung Hindi natin alam kung babalik mo sila. Ayun, mas good. Sorry. Pinapainom mo. Slay hair! kung makakabalik pa sila at kung matutuloy pa tong project. Okay, so isi-shoot na po namin ang solo ni Stacey. Ang naisip talaga para magtuloy-tuloy yung training is i-lock in. Tinira sila sa isang bahay. Yung girls, nung nakausap ko sila about that, andun pa rin yung gusto nila talagang ituloy ito eh. Dahil nga nag-pandemic, 8 months, 9 months ata kaming kulong na kami lang. Bali, kasama na ako ng Bini from PBB pa lang to Bini House. Since restricted kami lumabas ng pandemic, doon na kami gumagawa ng content sa Bini House. It's another week of good, clean fun with our squad. Palaki na. Wish talaga ng Tito Jeff nyo ay makasama kayo dito ng live. Kaya lang, medyo hindi pa nga po pwede, no? Digital was the way to go. So they were all creating content, pinakikilala na sarili nila. Yes guys, we're still here guys. Huli na po ang aming tumulan. Bakit kayo umiiyak? Bakit kayo umiiyak? Ang sad nila. Sa PBB House. Pandemic is nakakabaliw at umay na kami sa pagmumuka ng isa't isa talaga. Kasi di kami makalabas. Tapos even yung parents namin, di kami mag-visit. I had to talk to the parents one by one to make them say yes to this. It was a leap of faith to trust management like that. The decision to keep them, yun yung medyo mahirap. Kasi yung uncertainty of kailan sila makakalabas, kailan nakikita yung pamilya, ganyan. Ang iniiwasan kasi may COVID na makapasok sa PBB. So maghahawahan sila kapag nangyari yun. Sa lahat ng request nila na food, ganyan, sa labas ang talaga dinadala. Niluluto sila. Tapos papatikim nila sa akin, ang sarap naman. Since 3 lang kami na guys doon sa Bini House, kami na lang din talaga yung gumagawa ng paraan. Nag-art dep, nag-shoot for Bini. Yung experience na yun, dun ko mas nakilala na ay iba pala tong mga batang to. Sila yung willing na mag-help. Ay, Ate Maan, ganito po yung setup. Sila na yung nag-set up ng camera, sila na yung nag-aano ng ilaw. Yung umpisa, parang ano pa tinatry pa namin na maging positive. And yung pandemic, it not only lasted for months, but years. Hi everyone! Hi! So we just finished recording po. Pauwi na po kami to the house. And bukas na naman, we are gonna wake up super early. We're gonna wake up 5 a.m. kasi we have to be ready. Kami po mag-makeup sa sarili namin. Oh, yung uniform. Huwag yung uniform. Babaw. Oo, may bayad yun. May bayad yun. Pag-ipunan mo.
Basta galingan nyo sa pag-aaral nyo. What's up, no? Hi guys! Kausap ko po ngayon ang aking family. Siguro pag mga break time namin, water break, pumapasok ako sa kwarto kasi umiiyak ako. Na-homesick ako eh. Like, kasi ang dami namin sa bahay. Diba? Kasama ko yung mga kapatid ko, tapos yung parents ko. Tapos ngayon hindi ko na sila kasama, so nakakagulat siya. Hi guys! It's Monday. We have no time to chill. Kaya my day-to-day is so productive. Wala masyado akong pahinga. Good morning! Good morning! I don't want good morning. I don't want to say good morning. Gosh, why are you like that? Hi! Morning, Steph! Kasi magkakulitin natin. Karabanggat. Kanina pa rin kahit natutulog. A lot of girls, including me, I was depressed. Tapos nag-addict pa ako sa video games. Wala na akong ibang game kundi yun. Hello po! Dito po ngayon sa labas po and ang sarap lang po tumambay dito. Ganda po kasi ng view. Naramdaman ko lang yung lungkot talaga nung after mga 2 months na sabi ko, ay, may pala yung nakakita mo. hindi Ito pala siya na pumasaya na. nag-video na. Sa pool area. Mahirap. Paano ba namin na-survive yun? Ang daming Or side- away, ano? misunderstanding, Sa may pool sagutan, area, saan na tapos adjustment may- talaga sa isa't isa. Kandagid nga, yung midyan? Oo, dito na. Dito na. Oh, saan na siya? Samahan ko dito. Kasi gosh. Midyan na But, nagpagwa. Hindi ako kalo kasi Ang danis hindi yung, ka late nagising. Yan! Siya yung nanggising sa akin! Sarap. Sige! Ay, gano'n sa... Kaya po kasi sa mga ugali na Sanay na ako na may kapatid. Ang kaibahan lang, puro babae po Hindi, kami sa ngayon. babago. Ganun. May mga strong personalities like Colette and Nika. Tapos si Stacy naman, mag-rant siya. Pag harap-harapan naman, hindi naman sasalita si Stacy. Meron kaming tampuhan ni Joanna before. Ang alam ko, binubuli ko siya. Nami-misinterpret ako palagi. Pag maingay ako, nagpapapansin na ako. para sa nagre-report. Ganun naman talaga ako eh. Magagawa ko. Hello, Kuya! Help us! Help us! We're calling you out! Kalat-kalat pa rin sa room. Imagine parang you're living with 8 different kind of girls. Parang hirap to bring them in together. Tapos to live in the same house for like 2 years, 3 years, parang ganyan. Hi guys, it's Tuesday, it's Thursday. Ayusin ko yung utak ko. Ang dami kong iniisip. I miss my family. Feeling namin hindi na kami tao kasi ang tagal na namin nakakulong lang sa bahay. Ulit-ulit lang yung routine namin. Sobrang umay na kami. Tapos hindi namin alam kung may patutunguhan pa to. Oh my gosh! Siguro hindi po enough ang word na nakakapagod. Sobrang hirap yung training namin. Parang hindi enough yung words na yun. Lahat ng sayaw, iba pa yung workout na 20:1. Iba pa yung drills namin. Iba pa yung stretching. As in, lahat na try na namin. Showtime na. Good morning. Sakit na ako. Gigising sila ng morning to train. Ano to? Recording? And then afternoon, meron silang voice class naman. Cellphone na to gamit mo? And then afternoon, magsiset up na sila for... So mamaya po may Kumu Live
Live po kami. So, ayan po yung pa ako ngayon, naka-ankle support. Most of the time, we would ask, bakit para saan ba itong ginagawa namin? Coach, kailan kaya kami sisikat? Sinasabi nila, kahit mag-mall show kami sa Fisher Mall, masaya na kami, parang ganyan. Wala kaming pera, hindi naman kumikita pa itong project na ito. Wala, ang baba ng mga views sa YouTube. Kaya na kami mga 5,000, 7,000. So parang, if it's not going to fly, then maybe we have to make a tough call. Hindi man na-renew ang aming prangkisa, hindi sila pwedeng umere sa Channel 2 with thousands losing their jobs in the process. Hindi po binigay ng National Telecommunications Commission ang lisensya para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN. Next nating challenge is the shutdown. Ang susunod dun, retrenchment. Nagsasign kami para sa posters ng Miniverse. We don't sign and then print, ha? We sign it all. Hindi maiwasan yung pagod. Pero excited talaga kami. Mas nangingibaba yung excitement kaysa sa pagod. Pagod. Nagtitraining kami pero nakikinig din kami ng hearing kung ano ba, itutuloy ba yung franchise ng ABS, gano'n. Finally, sinabi ng shutdown yung may announcement na si CLK, nag-color bars na tayo, whatever. Ang unang ko talagang tanong kay Direk, tandang-tanda ko to, Direk, paano yung mga bata? Dumating sa diskusyon na itutuloy ba natin to o hindi. Tapos nung na-shutdown na, actually, nakatingin lang kami sa TV noon. That time. Tapos nasa isip ko, so uwi na ba ako? Ganun. Kakastart pa lang namin, dinam na kami, hindi pa nga namin nalabas lahat ng kaya namin gawin. Tapos ganun na agad. Ang dami naggasto sa amin na wala kami nababalik pa. Parang tinanggap ko na rin na anytime matatanggal tong group na to. Dami namin na sacrifice that time. Yung time, yung effort, yung kalusugan namin. Noong time na yun, humiga kami. Paikot kami, magkakahawak na lang kami ng kamay. So, umiiyak lang kami. Sabi namin, lahat ng gusto namin sabihin, tinapon lang namin sa universe. Sabi namin na kahit anong mangyari, kayanin namin to, ganun. Doon ko na-realize na hindi lahat madadaan sa iyak. Kailangan mo maging matapang naman. Siyempre, nagka-meeting. Pero na-expect na namin sa meeting ngayon sasabihin na stuck na itong project, ganyan. Pero hindi. Sinabi nila na itutuloy daw. Tuloy-tuloy yung pag-supportan nila sa atin. Yung girls, nasabi nila na, tara, ituloy natin to, i-push lang natin to. Tuloy lang. Ganun lang naman. Tuloy lang. Hanggang hindi sinasabing tumigil, tuloy lang. Actually, pareho ng tempo yan. Mahina lang yun. Gusto mo bagalan yung umpisang yan. Well, kasi parang dito okay naman siya. Nung una ko sila napanood, parang kinabahan ako kasi sabi ko, hindi lahat marunong nang kumanta. Kinakabahan ako how I would train them para gumaling silang lahat and mag-blend sila all together. 1, 2, 3. Sayaw-sayaw hanggang sa magdamag. Umilang kumanta sa buong magdamag. Game girls, let's go. Kung ano yung